Okay, so good afternoon, good evening, good morning everyone. Kami ang Group 1 STS na magpo-podcast ngayon para sa inyo. I am Earl Jorbel Trivio and these are my teammates. Let me introduce you to Jarrell Reyes, Aaron Padre, Joshua Chua, and Kipper Joy Pilaresca. So, for our podcast, we would like to tackle the discussion of AI art. And to make it more interesting, I am actually a digital artist na both kumukuha ng commissions as well as general work experience from different indie companies from all around the world. And so, ayun. So, I have some insider view regarding dito sa mga top topics na i-discuss namin ngayong araw or gabi. And so, without further ado, I guess we'll start with... sino gusto magsimula? Sige, ako na. Sige. So, since 'di ba, tungkol nga to sa ang topic natin kanina nabanggit, intro. Tungkol to sa AI at saka sa art. yes. Ngayon, isa sa mga ko kasi mula dati pa, parang mga pinakatanong ko talaga. Mhm. Kung hindi ba gawa ng tao kung hindi tao yung artist, matatawag pa rin bang art yung gawa? Tulad na lang ngayon sa mga nag-generate using AI, di ba? Mhm. And ako kasi, para sa akin, feel ko, yung ganun, yung AI, consider pa rin siya as art. Kasi yung AI, gawa siya ng mga code. Yes. Para sa akin, art siya. Tapos lalo na kapag tinitignan mo siya, literal na line by line na naka-indent. Yeah. Mukha talaga siyang art para sa akin. Yeah. So, ikaw ba, Earl? Tingin mo? For me, as an artist, personally, for it to be considered na art siya, kailangan siyang may idea. There has to be an emotion na naka-embed sa gawa na production. For example na lang, let's say the Mona Lisa or the Starry Night. Although they can be replicated by AI, that style, that portraiture, ang gawa ng isang tao, there is always an emotion, there are always purpose for why they chose that line, bakit nila pinili itong i-depict tong item na to, bakit nila ipininta kaya ito. The AI kayang niyang maganda siya tingnan at face value, di ba? Like, naman siya, lalo kayang imimik mga certain styles and etc. However, it lacks that emotion na kayang gawin ng artist sa kanya pag-depict, sa kanya paglagay ng brush, sa kanya pinta. And at the end of the day, yun ang kayang hindi gawin ng AI. Kaya niya nga maggawa ng general estimates ng, eto, maganda ito. Ilalagay itong tao sa gitna kasi ito lahat ang ginagawa ng mga iba't ibang artists. Ito rin kasi, may araw. Dito yung araw niya dahil nakatutok yung liwanag dito. Pero, yun lang yung nakikita ni AI. It's all about the code. It's all about the general aesthetic. It cannot depict. It cannot handle creativity of what a human could depict. And again, isa rin sa mapapansin mo is napaka-repetitive ng AI art because it always tries to get the general kung ano yung naka-build sa kanya. For example, kung ano yung mga ginamit sa kanya para magawa siya, kukunin niya lahat yun, i-estimate niya lahat yun para magbuo ng isang picture. And dahil dun na-estimate niya lahat ng art na yun, ang gagawin niya lang is yung pinaka-mid na nakita niya. Like yung pinaka-ano lang. Ito, maganda kasi ito dahil ito ginawa lahat ng artist to. Hindi niya kayang i-capture yung creativity that each artwork could usually capture. And lastly, may mga defects pa rin ang AI art na mapapansin nyo pag tinitignan nyo yun, and that lessens its value in general. For it to be considered art, there needs to be an emotion and there needs to be a reaction. And so, yun. Siguro nga bias lang ako, kasi syempre IT tayo. Yes. Ayun, mahilig din mag-code. Pero sa bagay, mga opinion lang naman to, no? Yeah. Pero kapag ano yung sabi ng mga professional, ganun din ba? Generally, yes. A lot of professionals, a lot of artists says that AI art cannot really be considered art because for it to be art, there needs to be an emotion put into that illustration. There needs to be a meaning for that illustration.
even if na because there's no artist na kaya magbigay ng meaning ng iyong ginawa, it cannot be considered art. And if it cannot give meaning, it cannot give a reaction, or it cannot provide communication. Because again, one of the things that art is meant for is to communicate. And if it can communicate effectively, then it is art. And ayun. Gets. So, any more questions from you? Wala na, okay na. Yun lang talaga yung parang pinaka ko. Pero sa iba ba, meron ba? Ako naman, keeper. Kat mo na lang Pero yun, may isa lang, English ko na lang. Ay, Tagalog na. Okay, game. For me na, naman, na-choppy na tuloy. Keeper, next na magtatanong. No. Isa lang naman tanong ko, curious ako masyado dito kasi kat yung kasi curious ako dito. So, ang aking question is, do you consider artists who use generative at mo yan? Yan ang bilis. So, yun nga. Do you consider artists who use generative AI as base to then trace or fix over to cover the use of the tool as an acceptable art form? So, because for me, sabi ko na sorry. Because for me, using generative AI as a base can be an acceptable art form. But depende nga kung paano ito gamitin ng artist, paano ito i-approach. So, just like tools in the past, Photoshop o kaya yung sa ngayon, yung Canva, AI is another tool that helps artists simplify tasks and expand their creative possibilities para sa akin. It should assist or guide the process, not replace it entirely. So, the final piece needs to reflect the artist's originality, yung final touch niya, whether through their unique style, perspective, or creative decisions. Napaka-importante dito ng transparency about AI roles doesn't reduce the work. On the other hand naman, it shows how the tool was used meaningfully. So, ayun lang, sa huli, human touch talaga gives art para sa in-depth at meaning sa kanyang ginawa ng artist. Ikaw na, para sa'yo. I think I mostly agree with you sa iyong nasabi pagdating sa AI art for actually may maganda akong dito example dyan. I actually use a bit of AI art in terms of referencing, especially sa nagamit ko ang AI art pagdating sa referencing, pagdating sa mga general ideas, since may mga kinukuha ako sa hindi ako personally nag-generate, pero kumukuha lang ako sa Pinterest kasi ang dami na talagang AI art na nakalagay sa Pinterest, and even if ilinisin ko talagang aking hindi talaga nawawala, so nilalagay ko na lang rin sa mga mood board ko. But they can come in handy dahil nandun yung general idea na gusto mong ma-imagine, and pwede mo yun magamit bilang base as an Pero for me, if you use it as a trace over, even if hindi siya gawa ng isang tao, even if hindi nga siya gawa ng isang tao, kasi isang issue rin ang pagtitrace at least sa marami sa artist community sinasabing issue ang pagtitrace dahil minsan hindi nila kine-credit yung pinag-tracean nila, yung mga ibang artwork na tinitrace nila yun, pero separate issue na yun. Pero generally pag trinace mo ang AI art without any originality, without changing anything, like just using the face, ginamit mo lang yung mukha dahil maganda tignan yung mukha, tapos linisin mo lang unti yung mata, okay na yan. Yung kulay, okay na yan. Yung liwanag, okay na yan. Pero hindi ka nagbago, like you did not do anything else, you just use AI and then just clean it up with. I don't think it is an acceptable format artwork because it's not your work still. It's the AI arts, it's the AI generator's work, it's the generative AI na naggawa nun. Ikaw lang naglinis nun. You did not give a unique perspective, you did not give a unique creative decision. It is not your style na naggawa nun. Kailan lang acceptable ang AI art ngayon? For it to give an idea, for it to give an example na kung saan pwede mong i-twist. And isa rin naman sa halimbawa na pwede mong gawin sa AI art is use it for like general lang din, clean up. Don't use it to take over your control.
Huwag mong gagamitin para ma-take over yung iyong sariling creativity. For example na nga lang, sa isang paghawak ng camera, ikaw ang may hawak ng camera noon. Hindi mo pwedeng i-dictate. Ikaw ang didictate kung paano mo i-composition, kung sino yung nasa sentro ng ng camera. Hindi yung camera magde-decide sa'yo kung sino lang i-focus ng mukha, di ba? Or sino lang i-focus ng ng lens. And lastly, you should try, as much as possible, you should try to be honest na, gumamit ako ng AI art dito sa mga part na ganito. Pagdating sa illustration especially. Like, be honest na take credit. Kasi, yun din naman ang gagawin mo pag artist ka nag-trace or artist ka nagre-reference ng mga malaking example. Try to credit kung sino ka originally nagkaroon ng idea. Since maganda pa rin naman magbigay ng credit. Or if in this case ng AI, I tried to use some examples from AI art and I think was cool and I tried to make my own spin. Because gaya nga naman nasabi mo, pag wala ang kamay ng ang human na nag-brush, na idealize, na nagbigay ng meaning, wala siyang depth, 'di ba? And it is a tool. And it shouldn't be limited. It shouldn't be it is a tool that should not be used to dictate kung anong gagawin mo. It should be a tool na magko-complement sa iyong capabilities. Since even if marunong ka maglagay ng prompts, paano pag di ka naman marunong mag-drawing? Paano mo i-edit yung di ba, yung AR? Paano mo masasabi na gawa mo yun? Kung sa bandang huli, nilagay mo na pa rin is yung prompt, di ba? That is, I test my stance on And actually, funnily enough, marami ngayon sa art industry, pagdating sa game development or sa mga concept art, sa paggawa ng mga characters, marami na rin nag-accept na art directors ngayon na okay, concept art this. Pwede gamit ka na lang ng AI art pagdating sa general idea. Okay lang naman yan. Pero as much as possible, try to change it up a bit because masyadong general, masyadong common na yan, di ba? Kasi ayaw mo naman, kunyari art director ka or kunyari nagko-commission ka, bakit ganyan? Ang dami ko na nakikita ng ganyan, hindi dapat ginawa ko na, ko na lang rin yan, di ba? Generate ko na lang rin yan. Kung kinopya mo lang one-to-one yung So, marami sa mga ngayon is, pwede ka kumuha ng idea, just don't use it. Patay sa industry ngayon. And of course, sometimes may mga issue rin pa din naman na ginagamit talaga one-to-one yung ginawa ni AI. Tapos yun na lang ilalagay rin sa laro. And mapapansin nyo yun. Masasabi ko mapapansin nyo yun. Habang tumatagal ito, mapapansin nyo yun sa mga mga games. Na, napaka-same naman ang mukha nito. Parang nakita ko na rito, diba? So, yun. Yun lang naman ang ko dyan. Opinion ko dyan. Pero good question. I like that question. I actually do. Grabe. Thank you for enlightening me. Any more questions? Wow, sa akin naman, wala naman, natuwa at appreciate yung sagot din. Ayun nga kasi, pabor ako na if gawa nga ng AI, ay ginamit doon tools. Mm-hmm. If credits to AI, like sa normal art. If reference credits, sabihin natin para hindi siya masabing plagiarize ka. Yun din kasi kailangan mo i-avoid plagiarism pa rin kailangan mo i-avoid din doon. Kahit walang artist na nag-drawing ng AI art, mahalata pa rin yan. Kung nag-drawing ng artist at kinuha mo yun sa ibang plagiarism pa rin naman yung issue na yun, di ba? It's all about crediting pa rin as well naman talaga. At the end of the day. Tama. So, yun lang naman sa akin. Sige. Salamat. Sa next question. Sige. Sino naman kaya? Ako na, si Aaron. So, ang tanong ko lang, kasi curious lang ako. Bilang isang digital artist na katulad mo, yung AI-generated art ba masasabi nating totoong art? At fair ba ito sa mga tulad mong human artist? Yeah. So medyo same siya sa question ni Gerald, pero I like that sinabi mo na fair pa rin ba siya sa human artist. Again, I don't really say na real art ang generative AI art. Generative art. However, is it fair to artists? As of now, gusto ko in an ideal world, masasabi ko na yes, sana na
in an ideal na sa perfect world, siya, maganda siyang tool. Maamin ko, ang galing niya magaling siya, pwede ko siyang gamitin talaga na pwede ko ilagay siya bilang lang din, ideas. Pwede ko gamitin siya pang compose. Ay, nagustuhan ko tong idea na to. Ay, hindi ko na isip yan. What if ko yan? I-try ko yan. Pero in my own techniques. But with how the industries are currently using it, lalo na sa mga ad space ngayon, actually napansin ko to sa SM lang, sa billboard ng SM dun sa sa SM North 2 may billboard sila ron malapit sa I think sa sinahan. May kita mong AIR talaga gawa na yung cartoon na parang Pixar na look. May kita mo na AIR kasi yung mukhang itsura pati yung hugis na mo. Alam niyo yung parang mga cartoon na yung parang ang bright ng kulay tapos yung niya, yung mata ang laki na pero alam mong gawang AI. Yun, meron dun sa din sa SM noon. Isang example pa lang yun. Marami rin industries na kinukuha nga yung AI art. And may mga iba naman na nagsasorry or nagbibigay ng apology, ay hindi namin to ginawa. Hindi namin to alam na ginawa pala ito ng AI. Isa na rin sa isa siyang for example sa sino ba nakakalam ng Magic the Gathering? Nakapaglaro na ba kayo noon? Like yung card game na yon? Hindi ako familiar doon sa larong yan. Sige. So, okay. Ang Magic the Gathering, isa siyang sikat na na card game na ginawa ng Wizard of the Coast. Ngayon, wait lang. Ngayon, yung Magic the Gathering, nag-release siya ng ad. Ito na naman, sa ad na naman tayo. Nung nirelease niya yung ad, nilik niya to sa Twitter. Ay, nilagay niya to sa Twitter. Ina-advertise niya kasi, ay, may bago na kaming card set na pwede niyo nang bilhin. Napansin ng mga artists, napansin ng mga tao, ba't parang ganito to? Ba't may mga defects dito sa gilid? Ano yan? Ang weird naman. Tapos, within 24 hours, nalaman na AI art pa lang gumawa nun or generate lang na AI art. Ngayon, ang daming taong nagalit dahil doon. Isipin mo ba naman kasi, card game company ka, ibig sabihin, maraming trabaho na ina-sponsor mo ay artist din. Diba? Like, art, yung mga gawa ng tao na art, ginagamit mo para sa mga cards mo. Tapos yun ang gagawin mo sa, paglagay ng ads. Gumamit ka ng AI. Edi paano naman yung ba't hindi ka na lang, diba, nag-hire ulit ng ng artist para gumawa na lang ad doon. And then yun din sa dinahilan agad ng Wizard of the Coast, yung main company ng Magic the Gathering na laro, ay hindi namin alam to, hindi namin na napansin na yung artist pala ng nito, yung gawa nito, gina-generate lang pala sa AI. But at the same time, dapat may quality control ka pa rin naman doon. So again, it's purposeful. Alam natin kung bakit nila ito ginawa. Then, para makatipid. Kasi ayaw pa rin naman nila. Kung isipin mo, kung kaya mo mag-release ng mediocre na art lang para sa advertisement, hindi mo masyadong mapapansin, pang lang. Diba? At least, mas maliit ang babayaran mo doon. But instead, ang nangyari nga, nagkaroon ng mga, frustration sa And hindi lang sa mga tao outsider, yung mga makikita ng ads. Pati rin yung mga, mga artists na nagtatrabaho doon, syempre na-frustrate din kasi bakit ganun yung treatment doon, bakit ganun yung nagawa nyo, di ba? And so hindi lang yun yung example doon, isa sa pinakamalaking example rin ngayon, yung hindi ko alam kung naalala nyo to, pero nung 2023 or 2024 sa Riot, alam niyo yung Riot, di ba, yung League of Legends, Valorant, Team. Nag-release sila ng ads. Lad ulit do Lagi ang dami nila talaga sa ad kasi ayaw nila magano sa Kasi pag sa ads hindi naman masyado yan. Makaka-slide pa. Pero pag sa main na yan, ay lagot na yan talaga. Pero yon. So 2023-2024 ata na Worlds, hindi yung main na kanta kundi yung parang introduction piece. There's a 5-second shot na kung saan yung mga tao roon na magiging magiging illustrations, 'di ba? Magiging ita-stylize nila, gagawin nilang Riot art
sa mga 5 seconds na 3 seconds lang ata. Actually, 1 segundo lang eh. Mga 1 to 2 seconds, sorry. Nag-transform yung mga tao ron. Tapos may kita mong AI talaga kasi yung mga katawan nila nawala, na nag-distort. Yung mata nawala, kung saan napadpad. Tapos yung kamay, naging 6, naging 7. Tapos yung kulay, kung ano nangyari. Basta ang ginawa nila, ayun. Pero, pag nung dumaan naman, ng saglitan, hindi mo naman masyadong mapapansin. Pero mahahalata mo pag tinigilan mo lang ng onte talaga. Like, inabsorb mo siya. And again, nagkaroon sila ng doon, onting controversy doon dahil sa na yon. And I think, inano nila yon. It's either tinanggal nila yung ad na yun or inano na lang talaga nila. Pinagpatuloy pa rin. Pero yun, isa rin yung naging issue ron. So, again, I guess to answer your questions, if it's fair, sayang, sana talaga. Kasi ang ganda niyang tool. Ginagamit ko siyang tool. Pero as it's looking now, maraming kumpanya na gustong i-take advantage yung AI art para hindi magbayad ulit ang artist. Kasi para iwas sa gastos. Which is like napaka offensive, lalo na bilang mga game companies, bilang mga kayo ang nagde-decide, mga artists ang nagde-design ng mga design na to. Tapos hindi mo pa rin naman sila bibigyan ng treatment na deserve nila. Iaasa mo pa rin sa AI na gawin na lang to. Hayaan mo na yan. Hindi naman mahalata ng tao yan. It's disrespectful to the artist. It's disrespectful to you as a company. And it's disrespectful sa mga audience mo who does not know any better. Kasi i-consume nila yan. It will lead to a point na kung saan if magpatuloy itong idea na to, if magpatuloy itong spiral na ito, mapapansin ng mga audience ng yung disruptions. And again, we as humans nga naman, we like if that art has personality. We know, we feel, nararamdaman natin yung may personalidad yung gawa na iyon. Kahit sa mga maliliit na graphics na lang, di ba? Kahit sa galing sa lang sa Canva, mga ganun, may personality pa rin naman yun na ginawa ng artist, ng artist, binuo roon. And si AI, hindi niya kaya mabuo yung na yun, feeling na yun. Kasi napaka-innate nun, napaka-deep inside sa atin na na bilang tao na na-detect yun. And yun, so long story short, or TLDR, AI art is not real art and it's not fair to the artist with how it's going with now, kung paano natin ginagamit ngayon. So, yan. Sorry, Ayun nga, alam mo, sobrang interesting lang ng AI art kasi parang tinatanong niya kung ano ba talaga yung definition ng art ngayon eh. Pero ito kasi may mga issue rin kasi siya, like kung ginagamit niya yung gawa ng mga real artists para makagawa ng bago. Oo. Parang naman kung walang credit, diba? Yun din, oo. Okay, sige, go on, sorry. Para sa akin, okay ang AI art, pero dapat tool lang siya para makatulong sa mga artists, hindi para palitan sila. Yeah. And ito rin kasi actually, buti na mention mo to. AI art uses data para makagawa ng art or makagawa ng illustration or painting. Saan ngayon nila kinukuha yung mga data na iyon? Saan nila hina-harvest yun? Sa mga artist din. Sa mga gawa ng mga artist na pinablish nila sa internet, na pinicturean ng mga iba't ibang tao, ginagamit na nila ito bilang datasets upang makabuo ng sarili nilang gawa. Now, how is this any different from any artist? That's the thing though. You do not give permission. You do not give credit. You do not compensate the artist na gumawa. Ginamit ang kanilang oras para gawin itong na to. And para mabuo mo yung product mo, ginamit mo lang, kinuha mo yung nila, gawa nila without their permission, without their credit, and especially without their compensation. Kasi alam natin na kinukuha nga ngayon ng trabaho mga ngayon ng mga AI generator, mga trabaho ng artist ngayon. Naramdaman ko rin ngayon yun. Maraming na-experience na rin ng ng ganito. Pagdating sa commissioning scene sa freelance digital era, ay sa freelancing era, marami na rin na doon, naapektuhan. And ayun na nga naman, di ba? It's like, it should be fair, but it's not.
Kasi even if in an ideal world na hindi gagamitin ni company ito na for their own cheapness na para makatipid, in that foundation, sa foundation na ginawa nila, it's still based sa plagiarism. It's still based sa foundation na kung saan ginamit mo pa rin si artist. Inano mo pa rin si artist doon. Paano naman yung gawa nila, 'di ba? Like, gumawa ka ng isang machine na para mag-print kung lahat-lahat ng mga without giving compensation sa artist na nagpakahirap para gawin yung original na idea nila. And that's the harsh reality. Wala rin kasing ethical. Kasi kung isip mo, 'di ba? Ito rin yung mahalagang sinasabi natin ngayon sa 'di ba, sa IT. Asan yung ethics ng ng AI kung hindi naman natin yung privacy ng iba't ibang tao. Kung kinukuha na lang natin basta-basta yung nila, privacy, yung data nila, 'di ba? Ang laki-laking nun, 'di ba, issue ngayon sa yung privacy ng iba't ibang tao. So, bakit hindi natin mabigyan ng same treatment yung mga artists? Kasi lalo na intellectual property nila yung ginagamit ng ng AI art para magawa nila yung nila. So, it's just unfair. 'Di ba? It's napaka-unfair talaga ngayon. And sana ma-change. Actually, there is Adobe Photoshop, may AI art siya ngayon. Ay, may generative AI siya ginagamit ng Photoshop. Pero sa pagkakaalam ko, para nila mabuo 'yon, lahat ng ginamit nilang datasets galing sa sarili nilang galing sa sarili nilang database, galing sa stock photos nila 'yon. I think sa Adobe Stocks nila ginagamit yung mga datasets para makabuo yung mga images na yon, para makapag-generate sila ng bagong image, which is good, which is fair. It's much more ethical na ganun na lang gawin mo, kasi at least yun, sarili mong intellectual property yung ginagamit mo, kasi stock photos mo yun, diba? Pero that's just one case out of thousands na mga ngayon ginagawang AI art generators. And so yun, sorry, harambol lang. Any more questions? So, yun lang naman yung katanungan ko. Salamat. Sige. Ako naman, may tanong din naman ako. Simple lang naman yung tanong ko. Dapat ba na same value yung AI art and human created art? Ang hirap ng tanong na yan. Hindi, sige, sa'yo muna. Sa tingin mo, yung na yun, para sa'yo? Kasi para sa akin, dapat hindi siya same value. Kasi yung human-created art is nagkakaroon siya ng personal intent, emotional expression, and subjective experience. Which is, yung AI, wala siyang ganun. Yeah, totoo. Walang ganun si AI art. And yeah, I honestly agree with you on that. Dapat nga hindi sinisell lang AI art to be fair. Dapat nga free lahat siya sa lahat ng tao. It should be available for anyone. At least kung gusto mo man lang gumawa ng isang machine na kayang ginagamit ang ng artist, at least make it free. Pero at this point din ngayon, hindi. Kailangan mo marami sa mga mga quality na AI generator, kailangan mo magbayad. Or hindi, if man lang, kailangan mo yung premium. Yung kunyari may 3 slots ka lang pwede mag-generate ng AI art, tapos hindi na pwede. Kailangan mo na magbayad. 'Di ba ang dami mga cases na ngayon sa ngayon? Mga AI art generators ngayon. And it shouldn't be like that anyway, and it shouldn't be sold at the same value dahil wala naman emotion 'yon, wala naman creative expression 'yon. Walang personal intent ang nun. Kung ang photographer nga babayaran mo ng mas malaking halaga kung ganda-ganda na picture niya. For example, sa wedding photos, 'di ba? Ang laki-laki ng babayaran mo dahil ang galing ng kinapture ni photographer para na-capture niya yung buong experience mo sa isang picture na iyon. Mas babayaran mo pa yun kaysa sa amateur na photo ng 'di ba? Ng kapatid mo. Kunin mo nga tong picture na to, dali, selfie, ganon. Mas malaki pa yung babayaran mo sa wedding photographer kaysa sa ganon 'di ba? So bakit ganon? Bakit nga naman natin i-consider na isell sila ng parehong value as human created art? Kung sa kung sa pag-picture pa nga lang, 'di ba? Hindi mo babayaran the same way ng isang experience sa isang experienced photographer sa isang amateur na photographer.
ayun lang rin naman ang masasabi ko. So, yeah. Agree ako sa sinabi mo din doon. And, yun. I guess, are there any more questions sa inyo? Okay naman na sa akin. Wala naman ng mga okay na. Okay. All goods na sa amin. Say Aaron. Wala naman na akong tanong. Okay. I guess to conclude this podcast din naman, ang laki ng impact ng AI art ngayon bilang artist and especially sa mga audience ngayon. I'm not saying na dinideceive ng mga tao ng AI art ang mga tao dahil hindi ito gawa ng hindi gawa ng kamay talaga ng tao, kundi tinype lang bilang prompt tapos generate ni AI. Hindi yun yung issue doon. The issue is hindi natin binibigyan ng credit kung ano yung AI art. Hindi din natin binibigyan ng compensation yung mga tunay na artist. Wala na nga masyadong compensation mga artist nung wala pang AI art. For example, sa mga manga scene nun, ba naririnig nyo, marami mga manga artists hindi binabayaran. Most of the manga artists ay hindi binabayaran ng maayos. Nagtatrabaho hanggang 9 to 6. Ganon din rin sa mga animators sa Japan, di ba? Naririnig nyo yun sa pagdating sa iba't ibang kumpanya din na nagre-release. Hindi natin binibigyan ng proper compensation. Paano na kaya ngayon na kung saan ang AI is lumalaki na talaga, tinitake over niya. Kinukuha niya na maraming trabaho ngayon. Hindi lang sa sa mga artists, kundi marami na rin na magiging obsolete. And hindi lang rin naman kundi sa pera, kung hindi na lang rin sa mga social medias. Pati ba naman sa ngayon, sa social medias, magsasabi ay ng tao, ay gawa ko ito, hindi ko to, ko to. Even if ginawa ng AI art lang to, ang ginawa lang is tinype lang yung prompt, pumili lang ng magandang image, just sasabihin na, ay gawa ko ito, kasi tinype ko yung prompt. Dapat may intellectual property ako nito dahil generate ko ito, galing sa aking prompt. That's not okay. And that is not, acceptable. We, bilang artist, as an artist, should, believe na dapat magkaroon talaga ng change. I do not believe na tapusin na, tama ng AI art, no more. Hindi ako naniniwala ron. I believe na kaya natin maayos ito. I believe na dumating na. Hindi na natin ito mababalik pa. Hindi na natin ito mapapabalik yung oras. At least, the most that we can do is damage control. We should, we should create, intellectual property, lalo na sa Pilipinas ngayon, pagdating sa pag-publish ng sarili nating paggawa ng sarili nating gawa ng art, dapat na ko-control natin yung intellectual property natin, pero hindi, ang complicated ang process pagdating pa lang doon. Bakit wala pa rin limit sa pagdating sa AI? Wala pa rin mga security na ina-acknowledge yung mga gobyerno. Ang laking issue pa na pwedeng kailangan na ni AI art. Ang dami pa kailangan na ayusin ni AI art. AI art pa lang to, generative AI pa lang to. Hindi pa ako sa mga chat GPT ganon kasi ibang na yun, issue na yun. Kung dito pala sa AI art, nahihirapan na tayo i-control, nahihirapan na tayo i-limit, nahihirapan na tayong magbigay ng proper credits. Paano na kaya habang tumatagal ang mundo, habang nagre-rely sa AI, hanggang saan ang kayang gawin ni AI na kung saan maging obsolete na tayo as humans, di ba? Na kung saan pati ba naman trabaho ni Jollibee, AI na rin di ba? Lahat na lang ng there's only there's only a bit of time bago natin malimit ito. And ayun. I guess still have hope na magbabago ito. Have hope na mababago pa rin to. Maniwala na lang tayo na sana ma-realize ng mga malalaking companies ay kailangan na natin ata i-limit ito dahil wala naman kwenta ang pera kung wala ng trabaho ang mga tao. So, yun. And I guess that concludes this podcast. Once again, maraming salamat sa pakikinig sa inyong lahat. I hope this was interesting for you, especially sa aking mga teammates. I guess any last words sa inyo lahat? Guys.
Wala. I guess again to reintroduce my kami ang Group 1 podcast tackling the AI art issues sa ating industry, sa iba't ibang industries, and especially sa view of an artist. At pinapakilala ko ulit si Jarrell Reyes, si Keeper Joy Floresca, si Joshua Chua, and si Aaron Padre. We thank you and good night and have a great day. Thank you. Thank you, everyone.